Guys, ang ginawa natin, ganito na lang. Resistor. So, bali, ano yan? Tatlo. 1, 2, 3. Guys, magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng video na to. At sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Ayan, magandang araw sa inyong lahat guys. May re-repair tayong isang electric fan na chargeable o solar electric fan. Maliit lang naman siya. Ayan, NSS model NOF 250. Ayan. Ito siyang may power naman, ayan o. Ayan, may ilaw. So, may ilaw naman. Ang sabi nung may-ari, ayaw lang gumana. Ayan o. May power, ayun, may pula. Pero ayaw niyang umiikot. Kahit pindot-pindutin mo siya. Ayan. Hindi siya umiikot. Ayan guys, buksan natin, alamin natin yung loob. Pero bago natin alamin yung loob, kung bago ka pa lang sa channel ko at napadaan ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share at pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa ating mga gagawin pang mga video o may upload na video. At shout out sa may-ari nito kay Kuya Mini Bernardino ng Barangay Rizal, La Paz, Tarlac. At shout out na rin tayo sa mga kapwa natin technician at tech vlogger, sa mga bagong subscriber at viewers natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Pwede nyo rin pong bisitahin yung kanilang mga channel. At sa mga nagtatanong po, sa mga gustong mag DIY na mga amplifier, ayan, pakibisitahin na lang po channel ni Cristronics GTV or Tech TV Official at Basic Bob, mga mahusay sa amplifier. At pwede kayong magtanong sa kanila at agad po silang magre-response. Ayan. Ayan guys, nabuksan na natin yung screen ito. Binuksan ko na yung screen. So, para malaman natin kung mahigpit ba ang ikot. Pero sa tingin ko okay naman, kondisyon naman siya. Hindi naman mahigpit. So, dito tayo sa ilalim. Dito sa mga pindutan, nandito kasi pyesa niya saka yung battery. Check natin tong ilalim. Okay. Okay guys, nakalag na natin siya. Ito ang problema natin. Pagkakalag pa lang natin, nakita na natin yung sunog sa yung IC. Ayan yung IC oh. That's a very big problem. Ayan. Sunog talaga yung IC niya. Kung mapapansin ninyo, may puti. Yun ang sunog. So, dito nang galing yan oh. Ayan. Ayan yung pinanggalingan. So, sunog talaga oh. Ngayon, hindi pa natin alam kung anong numero niyan dahil sunog nga. At hindi natin alam kung anong magandang gawin dito. Lilinisin ko muna tong board para mabasa natin yung circuit. Ito palang IC na to, papunta pala sa motor. Ito palang wire na to sa motor. Nakabulbul kasi dito eh. Ito palang battery. Ito ang binunot natin ngayon. So dito pala may naka-indicate siyang, ayun. Ito yung motor. So dito yung IC sa tapat niyan. So ito yung battery. Ito siguro yung sa ilaw. Sa charger, sa battery, charger to, sa itong B. Yan. Tapos ito naman, battery. Ito yung sa charger sa taas. Tapos ito yung motor. To. Guys, hindi natin mahanapan ng IC o magawa ng paraan dito kasi mababa ang supply na nanggagaling dito sa may IC na to. At yung IC na to hindi natin ma-orderan ng pyesa kasi nga hindi natin alam ang numero dahil sunog na yung kanyang numero. Ayan o, burado na, padulok na siya. Ngayon ang gagawin natin dyan, dahil burado na yung numero, so gagawa natin siya ng paraan para mapaandar natin yung 1, 2, 3 nung kanyang switch dito. So nagcha-charge naman, okay naman, wala naman siyang problema, gumagana naman. Ngayon nung sinubukan natin siyang siniris, kasi ito pala, itong pinanggalingan ng IC na yan, yung circuit na yan, negative pala yan. Yung IC na yun na nagsuswitch para magdumalo yung negative. Yan o, mapapansin ninyo, negative yan.
yung mga paa niyang yan, magdudugtong dyan yung negative. Tapos yung isang paa niya nanggaling dito sa may IC. Ito itong mahabang IC na to. Yan, nanggaling yung isang paa. Yan. Para nun, nanggaling dyan para mag-switch yung IC, yung negative na dalawa. Para pumasok dito sa may motor. Yan, ito. Yung battery niya, yung negative ng battery, ito. Mapapansin niyo kasi yung positive niya nakadirect na. Ayan, yung positive niya ng battery, positive ng battery, ito may red na to, nakadirect na yan dito sa may motor. Ayan, mapapansin niyo. Tapos yung negative putol, no? Ito yung negative ng motor, naputol siya dito. Yan, nagsuswitching siya dyan, yung IC. Sige na, ang tagal mo eh. Dahil wala na yung IC niya, sunog na, nagawa natin siya ng paraan para magkaroon siya ng 1, 2, 3. Yan. Ulit-ulit na naman. At pakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin. Yan, binalatan ko na siya. Kasi nakakabit yan dito sa may bakante na to. Yan, tinanggal ko na. Yan, yung bakanting socket na yan. Ngayon, yung negative niya, ito. Itong negative niya, yan, nagdidikit lang yan dyan sa tatlo para magkaroon ng 1, 2, 3. Ngayon, ang gagawin natin dyan, i-direct na natin yan dito sa board. Pero may gagawin tayo para humina, lumakas, saka lalakas yung pangalawa hanggang pangatlo, malakas. Didiskartehan natin siya dito. Ayan guys, pause muna natin. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano ang ginawa ko. Ayan guys, ang ginawa natin, ganito na lang. Resistor. So, bali, ano yan? Tatlo. 1, 2, 3. Para yung supply, medyo ipipigilan niya ng konti sa number 1. Ayan, i-reduce niya. Ang nilagay ko resistor 7 watts kasi nag-iinit yan pagka pagtagal. Pero ito kaya naman na niya. Mag-init mas siguro yan hindi na niya masusunog yan. Tatry natin mamaya ng matagal. Pero ito yung nilagay, ginawa ko 7 watts 2.2. Tapos ito walang nakalagay na watts pero sa tingin ko 5 watts yan 0.47 yung number 2 niya. Tapos yung dito 0.25 number 3, medyo malakas na siya dyan. So try natin. Ito nga pala guys yung 1, 2, 3 na yan, nakakonect yan dito sa may board kanina na negative. Tapos yung 0, ito yung 0, black yan na nakaipit lang. Black yan, nakadikit din yan sa negative. Ang magsuswitch dyan, bali nagdidikit lang sila yung itong black. Didikit lang yan dito sa mga resistor na yan, 1, 2, 3. Para mag-connect yung negative. Puro negative lahat yung mga yan. Ayan guys, testingin natin sa number 1. Ito yung 0, number 1. Ayun, umiikot na. Galing ha? Okay lang naman ang lakas. Number 2, pindutin natin yung number 2. So, ayan, malakas na. Number 3, pipindutin natin. Ayun, lalong lumakas. So, yan lang guys ang naisip kong paraan dyan. Ala kasi tayong makuha ang IC. Kaya ito, testingin natin na nakatayo. So, ayan. Natayo natin siya. Guys, testingin natin. Sa number 1, pindot tayo sa number 1. So, ayun. Iikot na. Hindi na, pag number 1, kagaya yan, ibig sabihin number 1, medyo mahina, hindi naman siya kalakasan, kasi number 1 nga. So, subukan natin siya sa number 2. Ayun, medyo lumakas. Papaliwanag lang natin ito sa may-ari kasi nga, nasunog yung IC. So, pindutin natin sa number 3. Ayun, lumakas Ang na. tsamba mo malakas eh. So, yan lang ang magagawa nating paraan sa ngayon kasi hindi natin ma-orderan ng pyesa. So, testingin natin yan kung tatagal siya. Ayan guys, testingin muna natin. Pero, yan lang ang naisip kong paraan dyan guys. Kasi ala tayong switching IC na may kakabit. Hindi rin naman pwedeng relay kasi mababa. Kung 5 volts, 6 volts ang supply. Baka hindi rin niya makuha ang mapapitik. Saka rekta lang yon. Sa isang ano lang. Ito, may 1, 2, 3. May high and low siya. Ayan guys, sa mga makakaranas ng ganitong problema o encounter ng ganitong problema ng rechargeable na electric fan, balikwan kasi ito meron siyang panel pang solar.
rechargeable, pwede rin siya sa charger. Meron siyang pinaka-adapter, ayan, yung charger niya, nadala ng may-ari. Ayan guys, sa atas dito yung battery, ilalim, ayun yung wire niya, ito sa battery. Ayan, kung may makaka-encounter kayo ng ganito, at masunugan kayo ng ganong piyesa, switching IC, ayan, pwede nyo gayahin yung ginawa ko. At sana nakatulong sa inyo ang video na to, at maraming salamat sa panonood.